Magandang araw. Narito ako ngayon upang ibahagi sa inyo ang kabanata 37 ng nobelang No Limitang ni Dr. Jose Rizal na pinamagatang Ang Kapitan Heneral. Para sa buod, narito ang aking inihanda. Dumating ang Kapitan Heneral sa bayan at ipinatawag si Ibarra upang kausapin. Bagamat kinabahan ang binata, nagkaroon siya ng magandang pag-uusap sa Kapitan Heneral na naiintindihan ang kanyang sitwasyon. Ipinagtanggol din ni Ibarra ang kanyang ama sa harap ng Kapitan Heneral, na humanga sa kanya dahil sa katapangan at katalinuhan nito. Nakipag-usap ang Kapitan Heneral sa mga praile, gaya ni na Padre Sibila, Padre Martin at Padre Salvi. Nais malaman ng Kapitan Heneral ang kalagayan ni Padre Damaso. Ngunit nagpakita ng galit ang mga pari sa kanya dahil sa pagtatanggol nito kay Ibarra. Pagkatapos, nakipag-usap si Kapitan Heneral kay Kapitan Tiago at Maria Clara. Pinuri niya ang dalaga sa kanyang pagiging matapang at mabuting impluensya sa pag-aaway ni Ibarra at Padre Damaso. Inihabili ng Kapitan Heneral na protektahan si Ibarra at nangakong tutulong ito upang mabawi ang kanyang ekskomunyon sa simbahan. Narito ang inihanda kong talasalitaan para sa kabanatang ito. Iritang-irita o nangangahulugang labis na inis o galit. Ekskomunikado o ang taong tiwalag sa simbahan kaya hindi dapat pakitunguhan ng sinumang Katoliko. Iminungkahi. Ipinahayag ang isang opinyon o ideya. Nagkasala, nagkamali. Pinalagos o pinalagos, pinadaan. Dulaan, lugar kung saan ginaganap ang mga palabas o kaganapan. Narito ang mga tauhan. Sina Crisostomo Ibarra, Maria Clara, Kapitan Heneral, Kapitan Tiago at Padre Damaso at ang mga tatlong pari. Pangunahing tauhan, Kapitan Heneral. Bilang pinangmataas na opisyal ng pamahalaan ng Espanya sa Pilipinas, ang Kapitan Heneral ang nagpatuloy sa ugnayan sa mga lokal na tao at simbahan. Sa kabanatang ito, pinakita ng kanyang pagtrato kay Ibarra na hindi siya pabor sa simbahan. Ibarra, isa sa mga pangunahing tauhan sa kwento. Pinuri si Ibarra ng Kapitan Heneral sa kanyang katapangan at nangako ito ng suporta sa kanya. Siya rin ay naglalayong manirahan sa kanyang sariling bansa sa kabila ng pagtanggap ng alok na manirahan sa Espanya. Mga pari, Padre Sibila, Padre Salvi at Padre Martin. Sila ang mga kinatawan ng simbahan, sina Padre Sibila, Padre Salvi at Padre Martin, na nagpapakita ng kahalagahan ng kanilang impluwensya sa kolonyal na lipunan. Sa kasabaang palad, nagpakita sila ng paghihimasok at pabor sa mga personal na interes. Ika-4, Padre Damaso. Binanggit lamang siya bilang hindi nakadalo sa dahilan may sakit siya. Ika-5, si Kapitan Tiago, ang ama ni Maria Clara. Hinangaan ng Kapitan Heneral dahil sa magandang kinabukasan ng kanyang anak at manugang. Maria Clara, ang kasintahan ni Ibarra. Ipinakita ng kanyang presensya ang papel ng kababaihan sa panahong iyon at binigyan din ang lakas ng loob na ipamalas nito sa harap ng mga pagsubok. Tagpuan. Ang pangyayari ay naganap sa opisina ni Kapitan Heneral kung saan nagpupulong ang mga tauhan. Aral, mensahe at implikasyon. Sa kabanatang ito, ang moral na aral na maaaring makuha ay ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa sariling bayan at kultura. Bagamat hinikayat ng Kapitan Heneral si Ibarra na ilaan ang kanyang talino at kayamanan sa Espanya, tumanggi ang binata dahil sa kanyang pagmamahal sa Pilipinas. Ipinakita din ng kabanata na mahalaga ang pagtatanggol sa katotohanan at paglaban para sa katarungan na ginawa ni Ibarra para sa kanyang ama. Ang mensahe ng kabanata ay nagsasaad ng kahalagahan ng pagmamahal sa sariling bayan na maaaring magsilbing inspirasyon sa mga Pilipino na patuloy na ipaglaban ang ating kultura at kasarinlan.
Ang pagiging matapang at matalino ni Ibarra ay nagsisilbing halimbawa ng isang mabuting lider na handang ipagtanggol ang kanyang mga paniniwala at prinsipyo. At dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi ng aking kaalaman para sa Kabanata 37 ng Noli Me Tangere na may pamagat na Ang Kapitan General. Naway may natutunan kayo sa aking mga ibinahagi. Maraming salamat muli.